Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Risa, handa na. Taong bayan, hindi pa. Nagpayag na si Senator Risa Hontiveros na handa siyang maging pambato ng oposisyon sa 2028 presidential elections. Ngunit, sa pinakahuling datos ng Okta Research, tila hindi pa ito nasasalamin sa kasalukuyang preference ng publiko. Sa isang panayam, sinabi ni Hontiveros, naghahanda ako, bukas ako, willing ako, seriously considering it. Gayon pa man, sa inilabas na survey results, ang mga nangungunang pangalan ay sina Sara Duterte, 33%, Leni Robredo, 21%, Isko Moreno, 10%, Rapi Tulfo, 9%, at Bam Aquino, 4%. Sa kumalat na survey graphics ng Okta, hindi man lang kabilang si Hontiveros sa mga pangalan na ipinakita, bagamat may bahagi ng boto na napunta sa others na ayon sa Okta ay widely distributed and fragmented sa posibleng kinabibilangan niya. Ano ba yan? Napunta siya sa others. Ibig sabihin, baka wala pang 1%. So, paano yan? Senator Risa, talagang ikaw pa naman ang pinakaunang nagpahayag ng interest tumakbo. Last year pa yan, nauna ka pa kay BP Sara. Papaano? Nandun ka lang sa others. Sa WR numero, napakababa rin yung kanyang rating doon eh. Nasa 0.7%. Ano pa bang mga Tangerine? Sa Tangerine, medyo matastas ng konti, 2.6% sa Tangerine. Kaya lang, sobrang layo niya sa mga nangunguna sample. Si BP Sara, sa lahat ng presidential survey, nasa 30 plus siya palagi. Sa WR numero, pinaka-latest is 35.9. So itong Okta Research is 33%, magkalapit. Ganon din very consistent yan. Nangunguna si BP Sara, sumusunod si BP Leni Rapi Tulfo. Very consistent sila na double digits palagi ang kanilang numero. So dito sa survey ng Okta, biglang naisingit si Mayor Moreno na nakakuha ng 10%. Rapi Tulfo 9%. Bam Aquino, mas maganda pa ang mas maganda pa ang standing ni Bam Aquino sa interview kay Congressman Edgar Erese. Sabi niya na ang kanyang manok, kung siyang papipiliin si dating Secretary Mar Rojas. Kaya lang kung hindi daw pwede si Rojas, hindi rin pwede si Madam Leni dahil nagsabi na siya na tututok lang muna daw siya sa Naga. Ang pinaka-winnable, according to Congressman Erese, ay si Bam Aquino. Si Risa, sabi niya, I'm sorry, hindi siya mabili. Kulang siya ng karisma. Hindi mo yan nabibili yung karisma, sabi niya. And I agree. Mas charismatic si Bam Aquino. Malayong mas gusto ko si Bam Aquino kumpara kay Risa Hontiveros. Si Bam Aquino, hindi siya masyadong palaban. Ano lang siya? Binabalansi niya. Ang gusto ko kay Bam Aquino, pinapasalamatan niya, ina-acknowledge niya ang tulong ni Tatay Digong natin doon sa libreng college education. Although ang principal author ay si Bam Aquino, kailang ang nagbigay ng
impetus si PRRD. Pinirmahan niya, at the same time, hinanapan niya ng pundo. Kaya for that, malaking pasalamat ni Bam Aquino kay PRRD for that. And then, may isa pa. Napahayag ni Bam Aquino. Sabi niya, dapat ang mga nasasangkot sa alleged AJK victims dito sa Pilipinas usigin, hindi sa ICC. Wow! Bumilib ako doon. Maraming bumatikos kay Bam Aquino sa ganong payag niya. But believe ako, meron siyang sariling diskarte na hindi siya nagpapadala sa pressure ng kanyang mga kasamahan. Kaya agree ako, talagang mas winnable si Bam Aquino kumpara kay Risa Hontiveros. But tingnan natin, ang announcement ng Liberal Party is either third quarter or fourth quarter, mamimili na sila ng kanilang pambato. To me, alanganin si Risa. Pwedeng vice president siya. Kung dalawa na lang mapagpilian, o example, pwede rin si Marroas. Silang tatlong pagpipilian, mas malayong makakakuha ng boto, mas malaking hatak sa mga dilawan si Marroas at saka si Bam Aquino kumpara kay Risa Hontiveros. Wala talagang karisma, wala talagang kadating-dating. Masyadong paepal kasi itong si Risa. Kung ano ang ginagawa na magpunta mangisda, magpunta sa Sinulog Festival sa Cebu, magpunta sa Tondo, sa ng Santo Niño, nandun na naglilinis sa kabundukan. Ang dami niyang pakulo para lang mapansin siya ng taong bayan, but up to now, wala pa rin. Walang kumakagat sa kanyang So, sorry na lang. Senator Risa Hontiveros, doon kayo sa others napadpad sa rating ng Okta Research. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anamo og yero. So mag-atop ni karon. Jakat sa pura yun. So muna ni ang iyang atopan. So nindot gyud. Ay sige. Ay no. Sige ikot. Oh, nasa sa way no, ray no isip magkano si Itya. Mabukat siya pa no. Nabi ah. Alam manigal sa. Alam. Bisan ma-kwarto. Tira lang natin yung O karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. Salamat sa Ginoo. Tabang ko sa Ginoo. Sir Makanas. Salamat sa tabang sa sin sa amua. Amua. O sige ka sa Nag-sponsor. Pila day ka bulan ni ang kining kuan nimo nga atupan nga bago pa na atupan dugay pila ka bulan? pero lalima. O lima. Lima ka bulan sa kuan so dugay-dugay gyud. So bago pa na atupan. Bago pa. Tungod kay nga naman nga wala mo nakaatop sulod sa 5 ka bulan. Ikaw talis og sen. Tungod kay wala ipalit og sin. Oo, so sige, salamat kayo.